Isang mapagpalang Miyerkules Santo sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Welcome po muli sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Hindi ko lang mapigilang magbunyi, umulakpak at magsaya dahil tila namumunga na ho ng positibo. Yun po namang pagsusumikap ng mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay BP Sara at sa Duterte family mga kaibigan. Dahil itong pinakahuling survey, mga kaibigan, ng Pulse Asia, talaga po namang namayagpag, pumaimbulog ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Trust ratings of top national government officials, siya po yung numero 1. Ang laki po ng inilayon niya mga kaibigan, kumpara kay Bongbong Marcos, kumpara kay Chis Escudero at lalong-lalo na kay Speaker Tambaloslos mga kaibigan. Yan ay naniniwala ako na sa bunga po ng pagsusumikap ng ating mga kababayan na patuloy po na naniniwala at sumusuporta kay BP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang bunga mga kaibigan, positibo ang bunga. At lalo na po yung ginawang hindi parehas, hindi sinunod yung proseso. Yan po naman sa paghuli at tuluyang pagpapadala sa Netherlands sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang dating Pangulo ng bansa, pinaypas, ni railroad, sinortcut ang proseso para lamang masabi ng kasalukuyang administrasyon na sila ang nakaupo ngayon at sila ang otoridad sa kasalukuyang panahon. Hindi nila nalalaman na hindi naman sila mananatili na nandyan sa kanilang posisyon dahil ang panahon nga mga kaibigan, ang panahon hindi lamang sa kanilang mga opisyal, kundi sa bawat isa sa atin ay parang gulong lang yan eh. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Gumugulong. Yun ba'y napakasimple naman at hindi nila maintindihan mga kaibigan. Kaya porke nandyan kayo, hindi porket nandyan kayo sa kasalukuyang posisyon ngayon, magiging palalo kayo. Sumusobra kayo, maging mayabang kayo. Hintayin nyo yung panahon na kayo naman ay yayabangan at kayo naman ang dadagukan at sisipain habang nakalugmok. Nakalugmok na nga, isisipain pa. Kaya yan ang resulta. Ang resulta mga kaibigan, ang survey ay isinagawa noong 23rd hanggang 29th ng March 2025. Mga ano po ito, mga 2 weeks ago mga kaibigan. Ang trust rating ni BBM ay 25. Undecided is 24, habang ang no trust sa kanya ay 54, mga kaibigan. Unahin ko lang itong si Chis Escudero na Senate President. Ang trust po sa kanya ay 38. Undecided is 41 at ang no trust sa kanya ay 20. Itong si Tambaloslos, Speaker, ang trust sa kanya ay kawawang 14 mga kaibigan, 14. Ang undecided is 30, samantalang ang walang trust sa kanya, walang katiwa-tiwala kay Speaker Tamba, 57%. Magkasunod sila ng kanyang pinsan, 54 ang walang trust kay Bonget, 57 ang walang trust kay Tamba. Kita nyo naman, Ito ang ipagbubunyi natin, kailangan natin palakpakan mga kaibigan, palakpakan. Ang trust kay VP Sara Duterte ay 61, ang undecided ay 23, habang ang no trust sa kanya ay 16 po lamang mga kaibigan na porsyento. Napakalaki ng agwat, inilampaso yun ang malinaw, inilampaso ni VP Sara Duterte ang kanyang mga kalaban pagdating sa trust rating ng mga top national government officials ng ating bansa. Ano sa tingin ninyo? Anong reaksyon ng Malacanang? Mamaya sigurado ako, meron na namang ilalabas na statement dyan at magpapapress ko na naman yung mouthpiece ng Malacanang.
si Claire Castro. Sigurado magpapatawag na naman ng press ko niyan. Sasabihin na naman niya siguro, hindi, I'm not putting words into her mouth, pero sigurado ako dedepensa na naman niya ang Malacanang tungkol dito. Malamang sasabihin niya hindi ka panipaniwala yan. Ang laki, pumaimbulog mga kaibigan, ang porsyento ng mga naniniwala kay Vice President Sara Duterte kumpara doon sa no trust sa kanya at kumpara doon sa mga bilang ng kanyang mga kalaban, kawawa. Inilampaso ni Vice President Sara Duterte ang presidenteng si BBM, ang speaker na si Tamba, at si Manong Cheese na Senate President. Walang-wala ho sila dyan sa trust rating ng pangalawang Pangulo. At siyempre po, kapag kaganyan, magkakaroon po ng momentum yan mga kaibigan dahil nga po yung isang nabanggit ko sa inyo kahapon na grupo ng mga international lawyers ay talagang kinu-question yung ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinag-usapan po yan sa isang global conference na dinalihan po ng 4 na mga abogadong Pinoy at doon ho ay napag-usapan ang tungkol dyan po naman sa ni-railroad umano ayon sa kanila na paghuli at pagdakip, pagpapadala sa Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa aking mga kasama na patuloy na naniniwala, patuloy na sumusuporta kay FPRRD, kay BP Sara, mga kaibigan, isang palakpak ko sa ating lahat dahil napakaganda nitong resulta ng trust rating na inilabas po ng Pulse Asia para po naman sa mga top national government officials. Mabuhay kayo sa ating pagsusumikap mga kaibigan. Nagbubunga na mga kaibigan ang pagsusumikap ng ating mga naniniwala, tayong mga naniniwala kay Pangulong Duterte at BP Sara. Isa pang resulta mga kaibigan, dahil umarangkada sa nakuhang suporta ng publiko ang mga kandidatong kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, batay pa rin sa pinakahuling survey ng Pulse Asia Senatorial Preference Survey mula Enero hanggang Marso ng 2025. Ang pataas mga kaibigan na trajectory ng tinaguriang Duterte 10 o Duterte 10 ay sumasalamin sa matatag na lakas ng kanilang political coalition bago ang 2025 midterm elections. Siyempre, nangunguna dito si Senador Christopher Bongo na siya pong chairperson ng Senate Committee on Health. Ang siya po namang nananatiling nangunguna sa mga kandidato mula po sa 50.4% noong January at 58.1% noong February ay umakyat na po sa 61.9% nitong nakalipas na buwan ng Marso. Ang rating nitong si Senador Bongo, nadagdagan ang kanyang puntos ng 11.5 sa loob ng 3 buwan, mga kaibigan. So pagsumikapan pa po natin, ipasok ko natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kailangan natin ipasok siya. Kahit siya lang ang mag-isang abogado na papasok sa Duterte 10. Pero umaasa pa rin ako na dadami pa mga kaibigan. Kailangan nung ipasok natin si Manong Rodante Marcoleta. Please, ipasok natin siya mga kaibigan. At nagpakita rin itong si Senador Ronaldo Bato de la Rosa ng tuloy-tuloy na pagtaas. 41.2% noong January, 44.3% noong February, at 48.7% nitong nakalipas na buwan ng Marso. Itong si Congressman Marcoleta nga na binabanggit ko sa inyo mga kaibigan, ay tumaas din. Mula sa 12.5% noong January, 16.1% noong February, ay naging 28.3% na nitong nakalipas na buwan ng Marso. Kaya kailangan pa po ng kaunti natin pagsusumikap
para iangat itong si Congressman Rodante Marcoleta. Umakyat rin naman sina Jimmy Bondoc, J.B. Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Victor Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy at si Doc Marites Mata. Yan ho ang resulta mga kaibigan ng patuloy ho nilang pagyurak sa imahe ng Duterte, ng mga Duterte. Kaya ayan, karma bumabalik, nagbubumerang sa kanila mga kaibigan, yung kanilang mga ibinabatong akusasyon sa mga Duterte. Kaya sa mga nambabato ng putik at dumi sa pamilya Duterte, nako ayan nagbumerang sa inyo. Nagbumerang na sa inyo mga kaibigan itong mga ginagawa ninyo. Galingan ninyo ang pagbanat. Kulang pa kayo sa galing sa pagbanat sa mga Duterte dahil tingnan ninyo, lumalabas sa survey tuloy na sila ay nangunguna na ngayon, namamayagpag na sila ngayon. May ilang linggo pa. Konting pagsisikap pa baka malamang itong si Senator Bongo, ito yung number 1 na Lagpak na yung mga lumagpak na yung mga dating nangunguna kasi alam naman nilang record, medyo nagbabalimbing itong mga ito. Itong si Senator Bongo talagang hindi nagbabago ang suporta nito doon sa dating Pangulo. Yung mga sumusunod sa kanya, hindi ko nababanggitin ang kanilang mga pangalan. Dati sila kay dating Pangulong Duterte, pero bakit na kay Marcos na sila ngayon? Di ba balimbing yun? Balimbingan mga kaibigan, galingan pa po ninyo mga dumedepensa sa kasalukuyang administrasyon dahil hirap na hirap talaga kayong depensahan dahil po sa dami ng mga insidente ng mga ito na lang, isang sample yung mga maiinit ang ulo sa kalsada, mga road rage, ang dami-daming nangyayaring ganyan Kamakailan, kahapon lamang meron namang isang pulis naglabas ng kanyang armas. Banggitin pa po natin yan yung namatay na businessman, Filipino-Chinese businessman. Sunod-sunod ang pagkakasakote ng mga shabu sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ibig sabihin yan yung barometro na nagbalik na naman yung mga gumagamit o yung mga nagtutulak ng mga shabu, nagmamanufacture ng shabu, lumalaganap naman talaga sa Pilipinas. Yan yung barometro mo yung dami ng mga nasasakote. Ibig sabihin, yan lamang yung mga nasasakote. Paano yung mga hindi? Madami pa talaga mga kaibigan. At kanina lamang, dahil nga sa walang takot at hindi epektibo yung kampanya ng Pilipinas at ng Philippine National Police na sagkaan yung mga ganyang krimen. Kanina lamang, merong isang Filipino-Chinese businessman, kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, lakas ng loob. Sakay ng Cebu Pacific patungo ng Singapore. May dalang armas. Biruin mo, Filipino-Chinese. Ang lakas ng loob, nagdala ng armas sa NAIA. Pasakay na dapat ito ng Cebu Pacific patungo ng Singapore. Buti na lang at na-detect ng mga security dyan po naman sa NAIA. Meron siyang dalang armas at dalawang magazine, mga kaibigan, ng mga bala. Ganyan ang mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Mag-4 na taon na ang Marcos administration. Ano nangyari? Ano nangyari? Dumami lalo yung utang natin. Yung mga projects na hindi matapos-tapos. Ano bang aasahan natin sa susunod na mga taon ng kasalukuyang administrasyon? Naku po, mag-isip-isip na kayo dahil lumalabas na ang resulta ng inyong pagmamalabis sa inyong mga kapangyarihan. Siya nga pala sa mga kaibigan ko po na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang channel, ang Radyo Pilipino UK channel, at sa ating palatuntunang Kape at Balita, pamigyan niyo naman ako ng bigyan niyo naman ako ng kahit isang subscription lang. Masaya na tayo roon mga kaibigan. Para patuloy tayong magbigay ng mga
video maghatid sa inyo ng mga balita. Ako po ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. Pwede niyo po akong i-add sa Facebook para sa mas magandang ugnayan pa po natin mga kaibigan. No? Ang name ko sa Facebook ay Buddy A. Bernardino. I'll spell it out for you. B-U-D-D-Y, then capital A, and then my surname, B-E-R-N-A-R-D-I-N-O. Buddy A. Bernardino. Maraming salamat po mga kaibigan. Isang blessed Wednesday po sa inyo. Bye for now po. Ingat kayo lagi. Bye.